Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na My Whole Family for Christ, Worse Than Unbelievers. Sa talatang Timothy chapter 5 verse 8, ang sabi rito, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. So sinasabi rito kung sino man ang walang respeto or hindi or kung sino man ang walang respeto sa kanyang mga kamag-anak o sa kanyang pamilya ay mas masahol pa daw sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. So ayun, kung bastos ka daw sa pamilya mo, kung hindi mo ginagalang yung nanay at tatay mo or yung mga kamag-anak mo, mas malala ka pa daw sa hindi naniniwala sa Panginoon. So sa unang teaching, punta tayo. Sabi rito, caring for our elderly is part of our worship service. So ayun daw, kung ang paggalang daw sa matatanda or ang paggalang sa mga lola, lolo ay parte daw ng pagsamba natin kay Jesucristo. Siyempre nga naman, sinabi rin sa kanyang commandment na igalang mo ang iyong ama at ina. So ayun, kapag tayo daw ay nakikinig or ginagalang natin o nirespeto natin yung mga matatanda nating kamag-anak, lalo na yung lola at lolo, ganun, yun daw ay parte ng pagsamba kay Jesus. Yun daw ay parte ng na pagpupuri natin kay Jesus, no? So punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi, anyone who does not provide for their family members is worse than an unbeliever. So kung sino man ang hindi nagpro-provide or kung sino man ang hindi nagbibigay sa kanyang mga kamag-anak ay mas masahol pa daw sa unbeliever. Kung ikaw hindi ka nagbibigay sa pamilya mo, hindi ka tumutulong sa pamilya mo, mas masahol ka ba daw sa mga hindi naniniwala kay Kristo? Mas masahol ka ba daw sa mga hindi nananampalataya kay Kristo? So yun nga, kasi nga sabi ko kanina, yung pagtulong sa mga magulang at pagtulong sa mga matatanda ating kamag-anak ay parte ng pagsamba kay Kristo. So kung hindi mo ginagawa yun, mas masahol ka pa sa hindi sumasamba kay Kristo. So sa ikatlong teaching, sabi, God cares for the widows by blessing their children with opportunities. So si Jesus daw may pake sa mga biyuda, may pake sa mga biyudo. Kumbaga, sinabi sa Bible na pinagpapala yung mga naulilang asawa. Na sa pamamagitan ng pag-bless sa kanilang mga anak. So ikaw daw, kung ano ka, kung biyudo ka, babawi sa iyo ang Panginoon sa pamamagitan ng i-bless niya yung anak mo. Ayun, ganun daw, sabi ito. God cares for widows by blessing their children by opportunities. So, punta tayo sa application. Ang sabi rito, parents, be wise in your financial decision. So, yun daw. Kapag tayo ay naging magulang, kapag naging magulang na tayo someday, maging wise tayo pagdating sa pera. Gumastos tayo ng matiwasay or maging huwag tayong pabaya sa financial natin or gastusin natin yung pera natin ng mabuti. So, sa ikaw application na sabi, children, provide for your needy parents. So, tayong mga anak, tayong mga bata, kailangan mag-provide tayo sa mga magulang natin. Kaya kailangan natin bigyan or kailangan natin tulungan yung mga magulang natin na nangangailangan. So, yun, sinasabi mismo sa Biblia na ikaw bilang anak, tulungan mo yung nangangailangan yung magulang. So, sa ikatlong application, sabi, everyone, including the church, put your religion into practice. So, ayun nga, i-apply daw yung religion mo sa totoong buhay. So, lahat ng tao, including yung simbahan, dapat daw ay
ginagawa natin. Yun nga siguro sa pamamagitan ng pagtulong sa magulang o pagtulong sa kamag-anak, yun daw ay isang uri ng gawain na pagsamba kay Jesus, pagsamba sa Kristo. So ayun, bilang ikaw, tayo, sinasabi dito na i-apply natin yun, gawin natin yun sa buhay natin. At i-apply natin yung pag-worship, yung religion natin sa araw-araw. So ayun lang, maraming salamat. Sobrang dami ko natutunan. Thank you po. Yung glory to God.